we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Ilang lugar sa Davao City ang nakaranas ng pagbaha, resulta ng pagbuhos ng ulan at nagka-landslide naman sa Banawe, Ifugao. Ang detalye sa report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao Live. Argel. Sara, matapos ang ilang buwang hindi nakaranas ng pag-ulan sa Davao City, noong nakaraang gabi bumuhos ang malakas na ulan na nagdulot ng pagbaha. Samantala, nagkaroon naman ng landslide sa Barangay Viewpoint sa Banawe, Ifugao dahil pa rin sa pagbuhos ng ulan. Sa kuha ng monitoring CCTV ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office sa Matina, Aplaya, Davao City, makikita ang pagbaha sa kalsada alas 10:48 Martes ng gabi nang bumuhos ang ulan. Ayon sa barangay, nagmula ang tubig sa mataas na bahagi ng barangay papunta sa dagat. Agad din namang humupa ang baha nang tumila na ang ulan. Walang naitalang danyo sa naturang street flooding. Sa Barangay Talomo proper, alas 4 Miyerkules ng madaling araw nang tumaas ang level ng tubig na nagresulta na sa pag-apaw ng Talomo River. Sa isang subdivision, inabot ng halos tuhod ang level ng tubig baha, lalo na sa mga lugar na malapit sa ilog. Umaga na baha pa ang naturang lugar dahil ilang oras pa bago makababa ang bulto ng tubig baha mula sa bundok. Pag undang sa ulan, baba na po siya dayon. So sa kusugang ulan, ang tubig po daga, saka po siya. Ang uban sir, sulod dito sa balay. Then ang grabe dito sa mga ato ang mga kalsada is taga-tudyo sir. Walang inilikas na residente dahil agad din namang humupa ang baha. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa lungsod. Pasado alas 8 ng gabi nitong Martes, May 21, nang magkaroon ng landslide sa Barangay Viewpoint, Banawe, Ifugao. Ito'y kasunod ng malakas na buhos ng ulan sa lugar. Walang nasaktan sa pagguho ng lupa. Pero pahirapan ang mga responder kasama ang 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company na tanggalin ang malalaking bato at makapal na putik na humambalang sa daan. Sara, ayon sa Pag-asa, aasahan pa rin ang mga pag-ulan mula hapon hanggang gabi dito sa Davao Region na dala ng easterlies. Sara. Okay, maraming salamat Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ngayon pa lang, pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ng Mandawi City ang posibleng pagbaha na dulot ng La Nina. Isa ang Mandawi City sa Cebu ang kalimitihang binabaha tuwing may malakas na buhos ng ulan. Sa nalalapit na pagsisimulan ng La Nina at habang mainit pa ang panahon, puspusan ang isinasagawang clearing at declogging operations lalo na sa mga lugar na madalas binabaha. Nabutan ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak ang mga kawani ng DPWH 6 District at ng Mandawi City Engineering Office na nililinis ang manhole at culvert. Nilinis din ang mga sapa at drainage sa lungsod. Ayon sa City Engineering Office, kasama rin sa kanilang nilinis ang mga outfall ng tubig para masigurong tuloy-tuloy ang daloy ng tubig baha. Ano naman kayo ng channel doon? Siyop talaga ang mabilin din, masuspend muna itong kwaon. Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ngayong umaga ang binabantayang low pressure area. Namataan yan ng Pag-asa 945 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Hindi pa inaasahang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang nasabing LPA. Hindi pa rin inaalis ang posibilidad na maging tropical depression ito at tawaging bagyong Aghon, ang unang bagyo ngayong 2024. Base naman sa datos ng Metro Weather,
lalapit pa sa Bicol, Visayas area ang potensyal na bagyo bago unti-unting lilihis at lalayo sa bansa. Sa mga susunod na oras, mataas ang tsansa ng light to moderate rains sa iba't ibang bahagi ng bansa lalo na sa eastern section ng Bicol Region, Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mula nang pumasok ang buwan ng Mayo, napansin ng DOH Bicol ang muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Bicol Region. Ayon sa ahensya, nitong April 28 to May 4, may 7 COVID-19 cases sa Bicol. Ang bilang na ito ay halos na doble pa noong May 5 to 11. Hanggang nitong May 12 to 18, muling nakapagtala ang DOH Bicol ng 28 bagong kaso o 133% increase kung ikukumpara sa nakaraang linggo. Base sa naturang datos, ang probinsya ng Camarines Sur ang may pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa riyon na may 18 individual ang nagpositibo. Dahil sa muling pagtaas ng kaso ng COVID-19, nagpaalala ang DOH Bicol sa publiko na maging alerto at muling sundin ang mga precautionary measure para makaiwas sa naturang sakit. Inirekomenda rin ng ahensya ang muling pagsusuot ng face mask, lalo na sa mga matataong lugar. Aapod naman sa mga lokal na gobyerno, ipadagos itong dating sistema na surveillance, contact tracing, and so on. Tapos kung may namamatian na lalo na pang mga senior citizen, mayong history ng bakuna o may comorbidity, di magpakonsulta sa pinakaraning health center. Mahigit 8 million pesos ang naitalang danyo sa pananim at livestock sa Talisay City, Cebu sa unang 4 na buwan ng 2024 ayon sa City Agriculture Office. Ayon naman kay Councilor Alito Bacaltos, ang chairman ng Committee on Agriculture ng Talisay City, malaki ang danyos na idinulot ng nararanasang matinding init ng panahon. Maliban pa sa mga tanim na gulay, apektado rin ang mga prutas at commercial crops. Sa gabay ng Talisay City Agriculture Office, nabigyan ng alternatibong kabuhayan ang mga apektadong magsasaka. Isa sa mga nakatutulong sa grupo ng mga magsasaka ang ginagawa nilang hydroponics farming na pinagkakakitaan nila. Nagsagawa din ang LGU ng Agri-Fishery Trade Fair para mahikayat ang mga magsasaka at mangingisda na matuto sa makabagong paraan sa pagtanim at pag-alaga ng mga isda. Pinag-aaralan din ng LGU ang pwedeng tulong na maibigay sa mga apektadong nag-aalaga ng mga hayop. Isang init kayo ang panahon, wala taga problema. Wala ma'am, kay dili man siya sigig bubo. Kuha naman siya daan. Nanay siya tubig, mutubo na lagi na siya gihara. Umaasa naman ang mga magsasaka sa Batangas na tataas pa ang buying price ng palay. Ayon naman sa National Food Authority, nasa 23 hanggang 30 pesos ang buying price sa Calabarzon. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Bilad sa initan, kayod kalabaw kung ituring ang trabahong araw-araw na kinakayanan, maitaguyod lamang ang pamilya at ang mga utang ay mabayaran. Iyan daw ang kinahaharap ng mga magsasaka dito sa Ibaan, Batangas. Isa na dyan ang 56 anyos na si Aling Ginalyn. Balo na sa asawa at 10 mga anak ang itinataguyod at pinag-aaral. Mahirap man, palagi raw kinakaya ni Aling Ginalyn ang trabaho sa bukid dahil ito lamang ang naiwang pamana sa kanyang trabaho ng kanyang mga magulang. Mas malaki naman po ang kita dito kaysa pagtatahi ng netbag. Sa tala ng Provincial Agriculture Office, nasa humigit kumulang 5,000 mga magsasaka ang umaasa sa humigit kumulang 100 ektarya ng taniman ng palay sa lalawigan. Mahirap ang buhay sa bukid, kaya umaasa sila na tataas pa ang presyo ng palay para makaangat-angat naman sila sa buhay. Sa bagong programa ng National Food Authority na Pricers o Price Range Scheme, nababalanse ng mga magsasaka ang ibinebentang palay sa ahensya na siyang makatutulong sa kanila gayon din sa mga mamamayan. Ang NFA kasi ang siyang pangunahing ahensya na nangangasiwa ng buffer stocking ng bigas na ginagamit sa panahon ng kalamidad. Dati kasi noon hindi rin kami masyadong nakakabili, hindi kami nakaka-compete. Dahil nga sa problema rin yung price kasi. 19 compared sa 19 pesos, tapos binibili mga 29. So wala kaming mabili. Sa tingin ko, kung may El Niño man o wala, sa tingin ko nakatulong sa amin yung
pricers na yan. Sa ngayon, 23 hanggang 30 pesos na ang buying price ng NFA sa palay sa mga local farmers sa iba't ibang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Ayon sa NFA, nakadepende pa rin sa world market ang magiging presyuhan ng bigas upang malaman kung magkano ang susunod nilang bili sa palay. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang residente sa Talisay City, Negros Occidental ang gumagamit na ng solar panels upang makatipid sa konsumo ng kuryente. May detalye sa Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nakakatulong ang solar panel na ito upang maging maliwanag tuwing gabi ang establishmento ng mag-asawang Jimwell at Joy sa Talisay City, Negros Occidental. Sa halagang 3,000 pesos, binili nila ang solar panel at ipina-install upang makatipid sa bayarin sa kuryente, lalo pat hanggang gabi nag-ooperate ang kanilang negosyong maliit na kainan. Kung may budget, ma'am, oo, mas nami gid nga mag-install solar panel sa balay. Tapos kung may mga frequent brownouts, nami gid nga magamit mo siya eh. Pumapalo raw noon sa 4,000 piso ang buwan ng bayarin sa kuryente ng mag-asawa. Ngunit simula nang gumamit sila ng solar panel, halos 1,000 piso ang natitipid nila sa kanilang electric bill. Ang compound na ito ng pamilya Glaraga, mayroong ding solar panel. Naranasan daw kasi nilang maputulan ng kuryente dahil hindi nakapagbayad bunsod ng napakataas na electric bill, kaya nagdesisyon silang magpa-install ng solar panel. Umabot daw noon sa 9,000 piso ang kanilang bill. Pero ngayon, hindi na raw nila ito pinuproblema dahil sa alternatibong source ng kuryente. Para makabulig man sa pagtipid bala sang kuryente sa amon. Kabulig kaya dako kaya ang bulig sang solar. Hinihikayat naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Silacson ang mga local government units sa probinsya na mag-install na rin ng solar panels sa mga government-owned building. Target ng provincial government na isolarize na rin ang mga tanggapan sa Kapitolyo bago matapos ang taong 2024. We are encouraging all LGUs to solarize their rooftops. We are also contributing to reduce the effects of climate change. Mula sa GMA Regional TV, 1 Western Visayas, Aileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Susunod! Inipong pera ng isang babae sa Davao Oriental na walang parang bula matapos kinain ng anay. At 56 anyos na nanay nakipagsabayan sa katrabahong lalaki bilang mekaniko sa isang talyer sa Batangas City. Ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Labis ang lungkot ng isang ina sa Davao Oriental matapos anayin ang kanyang ipong pera na aabot sa 35,000 pesos. Narito ang report ni Kent Abregana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sayang kayo akong kwarta. Tanging pag-iyak na lang ang magagawa ng ina na si Cheryl, taga-Governor Generoso, Davao Oriental, nang makita ang kanyang 35,000 pesos na inipong pera ay kinain na ng anay. Kwento niya, imbis na i-deposit sa bangko, gumawa na lang daw siya ng alkansya na karton kung saan niya inilagay ang pera. Katong January, ako na to siyang giihap nga ana siya nga kantidad. So dili pa man ako need ang gibalik na ko sa karton sa alkansya nako. Linggo ng hapon nang buksan niya ang kanyang alkansya. Nagulat na lamang ito sa kakaibang nangyari sa kanyang kabinet kung saan nakalagay ang pera. Akala daw niya ahas dahil malambot. Nang hinawakang muli, kakaiba raw, kaya kanya itong binuksan. Ako din giabrihan og dako akong kabinet sa akong sininaan niya. Gipanghabwa na ko akong mga sinina. Puro pa mga naa dito tanan ang mga anay ba nagtapok nga. Murag nagbalay dito sila dito kay puta man ang ako ang sinina. Pambili daw sana yun ng laptop at cellphone para sa kanyang anak na si Kenny, college student, at si Maria na nagtapos ng senior high school noong Miyerkules. Pero naintindihan naman daw ito ng kanyang mga anak. Wala mo tayo expect na to, so ano na lang, ang po lang ito sa ginoon eh. Gamot lang kasi ito para makabawi na ito. Dapat na ito ka ng sunod ay ako yung abot na blessings na ito ang maglakupan.
Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pwede pang palitan ang perang papel kung nasa 60% ang naiwang portion sa pera na hindi naapektuhan. Dapat din na ang portion ng 2 facsimile signatures makikita pa. Ang window security thread dapat din na nakikita, maliban na lang kung nasira dahil sa apoy, insekto at iba pa na hindi naman sinadya. Hinikayat naman ng Bangko Sentral na imbes na itago sa alkansya ang mga malalaking halaga ng pera, i-deposit na lang ito sa bangko. Para sa GMA Regional TV, Juan Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naging advokasya ng isang dating OFW ang pagsusulong ng organic farming sa kanyang komunidad sa Bacolod City. Kahit naging successful na ang career ni Elmer Bagyoro sa Singapore bilang oil trader sa isang oil company, pinili pa rin itong manatili at mamuhay ng simple sa Barangay Alangilan sa Bacolod City kung saan niya pinalalago ang isang maliit na farm. Isinusulong nito ang organic farming kung saan sa pamamagitan ng pagde-decompose ng bulok na prutas, tuyong dahon at iba pang basura, nakagagawa siya ng natural fertilizers para sa mga tanim na gulay. Importante ayon sa kanya ang matabang lupa para sa pagpapatubo ng basil, pechay, lettuce at iba pang gulay. Dahil sa magandang ani nito ng mga gulay, siya na mismo ang nagsusupply sa ilang tindahan at restaurant sa Bacolod City. For natural farming approach, ang mindset is we take care of the soil will take care of the plants. Ang focus ng natural farming is ara sa soil and ecosystem. Identical twins sa Iloilo City, parehong magtatapos sa senior high school ngayong 2024 na may Latin honors na parangal. Kilalanin sila sa report ni Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Identical twins at identical brains. Ito ang pinatunayan ng kambal na nag-aaral sa Haro National High School dito sa Iloilo City. Ang kambal, top 1 at top 2 sa graduating class ng kanilang senior high school. Mapapasana all ka talaga kina Athena at Krisa dahil mula preschool, consistent honor students na sila. Consistent din silang awardee sa iba't ibang academic activities sa kanilang paaralan. At ang sikreto raw ng kambal, huwag magbangayan at sa halip ay magtulungan. We always motivate each other, one another. We always push each other beyond our limits. So, we always have this principle nga, kung kaya ko, dapat kaya yaman. Not pressure nga base ang i-treat ng isa lain, it's because kay lain na iyan achieve, but because kay gusto man namon i-prove sa among parents, kag sa iban man nga tao nga we are capable also. Ang naranasang hirap sa buhay ang inspirasyon nila sa pagsisikap sa pag-aaral. Lumaki ang mga ito na wala ang ama sa kanilang tabi. Sometimes nagalong man ko sang fatherly love. It's because kay feel ko kung ara pagid sa nag-support sa amon, then maybe mas ang enhance pagid namon amon tani potential. Gintatak na namon sa amon self that we need to strive hard na maging independent man. Saksi ang kanilang ina na si Melanie sa kanilang mga pinagdaanan. Aminado itong hindi madali ang maging single mom at palakihing mag-isa ang mga anak. May mga pagkakataon pa raw na kinukutya ito ngunit hindi ito nagpapaapekto. Mas nangingibabaw ang kanyang pagmamahal sa mga anak. Sige, eskwela lang kamo kay ako bahala sang mga financial niyo kay ako mangita. Para nga may kamo, hindi na kamo magpalibog. Ako lang bala para tayo yun ang inyong hindi way na kamo damo nga ginaisip. Pangarap ng kambal na maging matagumpay balang araw upang makatulong sa ina at sa iba pang nangangailangan. To understand that success is not guaranteed without hard work, dedication, effort, kag passion. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Kim Salinas. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahulog ang isang dump truck na may kargang buhangin sa pantalan ng Amlan, Negros Oriental. Sa kuha na video ng netizen na isa ring pasahero sa Roro, makikitang nasa tubig na ang likurang bahagi ng dump truck na may kargang sako-sakong buhangin. Inamin ni Dante Uy Matiao, may-ari ng shipping company, na human error at aksidente ang nangyari. Tumagal ng 3 oras bago tuluyang naiahon ang truck at nakabiyahe ang Roro. Bago natanggal ang dump truck sa tubig, mano-manong inilipat ang karga nito. Walang danyos o pinsala ang nakita sa dump truck at wala ring nasaktan sa insidente.
Nangako naman si Uy Matiao na sasagutin niya ang bayarin ng mga sakong buhangin na nahulog sa dagat. Naglatag naman ang shipping company ng oil spill boom sa lugar na pinangyarihan para masiguro na kung may tumagas na oil mula sa truck, agad itong makukuha. Pinagkakakitaan ng isang mag-anak sa Lipa City ang paggawa ng burong prutas na paho. Kung paano alamin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ang bunga na ito maliliit at kung sungkitin sa mga puno, tumpok-tumpok, mabango at tila may herbal na amoy, ang paho. Seasonal lang ang fruiting period dito o pamumunga mula Pebrero hanggang Abril lang. Sa Lipa City, hindi lang ito basta pinipitas. Ang ginagawa ni Elsie, homemade burong paho. So ang inay ko, nagdadala ng paho sa bahay, hindi namin maintindihan kung ano nang gagawin kasi masarap siya kainin ng hilaw. Lalagyan mo ng kamatis, sibuyas, pero hindi mo naman kaya makain niya ng araw-araw. So sabi namin, paano ang gagawin? Buruhin natin. Ang ingredients nito, simple lang. Tubig, asin at asukal. Matapos hugasan, kailangang ibabad overnight sa tubig na may asin. Huhugasan ulit at ide-drain. Saka pa ilalagay sa jar at bubuhusan ng tubig na may asukal. Kasi ang tulong ng asin para tumagal. Ang tulong ng asukal para lalong, yung pagpapatigas palagay ko yun ang nagpapatigas para hindi lumambot, maging crispy, maging crunchy. Swak ipare sa mga isdang sinaing at pwede ring gawing ensalada. 1 hanggang 2 taon ang shelf life ng homemade burong paho na nakakarating na rin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. 400 pesos per jar ang benta rito at masasabing mabango ang kita sa homemade burong paho. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Isang babae sa Batangas City ang nakikipagsabayan sa pagtatrabaho sa talyer bilang mekaniko. Atin siyang kilalanin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. May isang ina sa Batangas City na minamanilang ang pagbubutingting ng mga sira ng sasakyan. Ang 56 anyos sa si Jasmine nakikipagsabayan sa talyer na pinaghaharian ng mga lalaki. Siya ay nakakatulong sa akin. Pati siya nagkakalas ng sasakyan, ganyan, ng radiator, naggagawa. Tapos nagbubukas din, naglilinis. Mabigat man ang trabaho, baliwala sa Wonder Nanay ang dumi at hirap sa gawain alang-alang sa pamilya. Na hindi naman po sabihin natin na kahit dudumihan ang iyong kamay, o hindi naman kami na tao na maarte. Kung pwede lang na may pagkakitaan na papasukin. 10 taon na siya sa talyer kung saan lahat ng kanyang nalalaman. Utang na loob daw niya sa kinakasamang 89 anyos na si Tatay Crescencio. Malayo man ang agwat ng edad, pagkakaunawaan at pagmamahalan daw ang naglapit sa kanila sa isa't isa. Ay, proud na proud ako dyan. Bakit? Oo, gawa nung kitang-kita ko naman na talagang ang katapatan niya sa kanyang sariling pagtiwalang pagtatrabaho ay talagang sagad-sagara naman. Hindi na raw pinapansin ni Jasmine ang mga nasasabi ng ilan tungkol sa kaya niyang gawin. Ang sa akin po, kung paano kami mabubuhay ni Tatang at paano ko mabuhay si Tatang at ang aking anak, masuportahan ko sa pag-aaral. Patunay siya ng abilidad at kakayahan, hindi dapat nalilimitahan. Anuman ang kasarian. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ang 2 sakay ng motorsiklo matapos sumalpok sa kasalubong na jeep sa Batangas City. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng mag-asawang sakay ng motorsiklo matapos masalpok ng kasalubong na jeep sa kahabaan ng Barangay Tabangaw, Aplayam at Batangas City mag-aalas 10 na gabi noong Martes. Nabasag ang ilang bahagi ng windshield ng jeep habang nasira rin ang ilang parte ng motorsiklo. Sa investigasyon ng pulisya, pauwi na sana sa Lipa City ang driver ng jeep nang mangyari ang insidente. Agad isinugod sa ospital ang mag-asawa na patuloy pang nagpapagaling hanggang ngayon. Habang nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng jeep na maharap sa kaukulang reklamo. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga biktima, gayon din ang driver ng jeep hinggil sa insidente.
ang bating po Vehicle 1 ay nag-occupy po ng kabilang lane. Kaya bumangga po siya doon sa ating kasalubong na motorcycle. Base na rin po sa deklarasyon po ng ating driver, siya po ay nakainom. Babawi ang Letran Lady Knights sa Game 2 ng NCAA Women's Volleyball Finals. Huling nakapasok sa finals ng NCAA Indoor Volleyball Tournament ang Letran Lady Knights noon pang 2012 sa Season 87. Ngunit kasama sa tagumpay ng kanilang pagbabalik sa finals, makalipas ang mahigit isang dekada, ang kakulangan ng championship experience. Isa pa ang kanilang kaharap sa finals ay ang undefeated Benilde Lady Blazers na naghahangad ng 3-peat sa Season 99. At yun na nga, bagamat dikit ang laban sa umpisa ng Game 1 noong nakaraang linggo, nakuha ng College of St. Benilde ang panalo sa 3 set lamang. Sabi ng Lady Knights kung ano ang kanilang kakulangan sa height at experience, babawiin naman nila sa sipag at puso. Mapapanood ang Game 2 ng NCAA Season 99 Women's Volleyball Finals ngayong linggo, alas 12 ng tanghali at live sa GTV. Para sa akin, hindi siya okay. Kasi di namin na-execute ng maayos yung tinay namin nila Coach O, which is hindi talaga siya nakita. Yan, sobrang, hindi namin alam kung, hindi ko alam paano i-explain. Siguro po nagmamadali po kami sa bawat point na kailangan pag pinalo para patay na agad. But we really have to bounce back and compose ourselves. What important is to give their best performance. Yun muna. So masyadong eager about the result. So we have to taper that. Mga aning mangga na hindi nabenta ng isang mag-anak sa Salcedo, Ilocos Sur, ipinamimigay sa mga residente. Sa Barangay Maligkong, Salcedo, Ilocos Sur, isang pamilya ang nagsasabit ng mangga sa bakod ng kanilang kapitbahay. Sa social media post, nakasaad na ito ay free mangoes. Nangihinayang daw kasi sila na mabulok ang mga aning mangga na hindi mabenta. Labis naman ang tuwa at pasasalamat ng mga residente na nakatanggap ng libreng mangga. Marami na rin ang nag-share sa social media ng free mangoes. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.